Kumbaga, yung needs nila ay hindi lang yung mga physical needs nila, meron din spiritual needs na kailangan ngang ma-address dahil sa nangyaring mga siguro traumatic experience kung iisipin natin. Kaya naman this morning, para pag-usapan po yan, makakasama po natin si Father Joseph Joey Falier ng Kamay ni Jesus Healing Church sa may Lukban. Alam mo ba, Sandro, 11 years na si Father Joey dito sa People's Television. Every Sunday po mapapanood ang kanyang misa dito. Kaya naman, let us all welcome Father Joey Falier. Good morning, Good morning, Father. Magandang umaga, Dayan at Sandro. At napakalaking oportunidad yung makasama niyo ako ngayon para yun namang mga nasalanta nating mga kababayan, mga kapatid, ay mabigyan natin ng kahit kaunting pagkaing espiritual. Alam mo, Father, nakakatuwa makita sa mga social media dagsa yung mga positibong or mga inspirational message or quotes na ibinibigay o ibinabahagi ng mga kababayan natin dito sa mga nasalanta. Meron nga dito ako nakita na, Panginoon, malakas man yung bagyong ibinigay niyo sa amin, mas malakas po ang pananampalataya namin sa inyo. Gaano po katotoo ito? Nakikita po ba natin? Naku, ito nga yung may pagmamalaki natin na mapapanghawakan natin bilang mga Pilipino. Yung matibay nating pananampalataya. Hindi naman lahat ng mga TV hosts ay nagbigay sa atin ng sa ibang bansa ng negatibo. Meron ding nagbigay ng maganda, yung sa CNN. Ang sabi, strongest typhoon hit the strongest people on earth. Wow, napakaganda Diba? talaga. Napakaganda na. Kasi ito yung the strongest typhoon that ever hit in the world, pero the most devastating na talagang flatten yung mga dinaanan. At saka, kilala rin po ang mga Pilipino sa pagiging religious, pagiging madasalin, no? At dito rin natin makikita na talagang very strong kasi nga, di ba, nung sa Tacloban, nung nagbukas nga, nagmisa na kagad sa Santo Niño, halos 200 residents po ang nagsimba at talagang naging emosyonal at maluha yung mga tao doon. Talagang magiging emosyonal yon dahil pinag-uusapan natin buhay eh. Tapos, meron nga doon isang pamilya, meron kaming kakilala sa Tacloban, 5 sila, isa lang yung natira. Patay yung 4. Hindi nipa-house yung bahay nila, ha? Konkreto, nalunod yung isang abogado na kaibigan nung kaeskwela kong abogado rin. At makikita natin na kaya umiiyak sila, dahil kaya sila emotional, kasi yung sugat napakalalim. Pinag-uusapan buhay, hanap buhay, yung bahay na dati naroroon, wala. Yung ospital, yung eskwelahan, grabe. At masasabi natin talagang hindi malilimutan ito ng bansa. Pero doon nga sa salitang Pilipino, siguro yun ang aking minibigyan na refleksyon. Pino pa, we are being chosen and we are being refined. Sapagkat yun ang aking prediction din ng marami, we will be the modern day Jerusalem. Dahil sa dami ng mga pagsubok na dinaanan natin, tayo lang ang makakakaya. Sabi nga dun sa isa pa ring news item, Filipinos are known for their resiliency. Indomitable, yun yung ginamit nila, indomitable spirit. They can just papagpagin lang nila yung hirap na kanilang nararanasan and smile even though they're suffering. Yes. That's how we are. Father, kanina you mentioned na kumbaga marami nga at malalim nga yung sugat na na-experience sila. And when it comes to like the spiritual side, how do you think they are doing right now? Well, tama yung ginagawa ng mga pare na talagang kailangan kasing marinig ng mga kapatid natin na talagang bagsak na bagsak. They are at the very low of their moral and spiritual life. Kailangan makarinig sila ng mga salita ng Diyos na katulad ng kapag ang pintuan, may bubukas na mga bintana. And side by side with the storms will be the blessings of the Lord. Mga salita katulad ng, kung hahango tayo sa Bible, if I remember it, 1 Corinthians 10 verse 13, sabagat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, hindi niya tayo hahayang tuksuin, lampas sa ating kakayanan, sabagat kaakibat nito
ng mga pagsubok ay ang grasya para ito ay matiis. Pero Father, I'd like to ask, I'm sure na kumbaga ngayon yung situation nila parang their faith is being tested talaga, like especially with what they're experiencing. You mentioned they lost everything. Some of them even lost their family, their loved ones. They're only alone now. Para kumbaga wala na silang mapupuntahan pag ganun ang nararamdaman nila, and hindi man natin matatanggal siguro na iniisip nila na bakit nangyari ito. So how can we help them, like siguro kami mo mismo or lahat po tayo, para nga po parang ma-ensure na talagang nandyan nga ang Diyos, inaalagaan niya tayo at hindi siya nawawala at hindi niya tayo kinakalimutan. Napaka-importante ngayon maipagdasal natin sila para maintindihan na yung brighter side ng buhay. Kasi for every storm that happened, there is a corresponding blessing. Every cross, there is a blessing. At lagi ngang nakapokus tayo ay dun sa mga negative sides. Siguro dapat makita rin naman ng mga kababayan natin yung positive side. Ano ba yung positive side ng mga storm? Nakita natin, nagising yung brotherhood, unity, harmony. Lahat na lang tumutulong. Ako, na-edify ako din sa example ng isang Japanese kid. Nabalitaan niyo yun. Yung kanyang inipon na pera na 2,000 pesos. Gano'n lang yung 2,000 pesos pero galing sa Galing puso. sa puso. And then, 43 nations are helping us out. Yes. Even yung mga may tampo sa ating bansa, katulad ng Hong Kong, katulad ng Taiwan, sila yung tumutulong rin sa atin. At palagay ko, dapat nating makita sa isang banda yung grasya naman nung storm sa buhay natin. The extent of the damage, sabi nila, about 4 billion. Now, the help that we receive in kind and in cash is more than 10 billion. Doble. At I suppose merong pagbabago na nais ang Diyos na ibigay sa atin. Na talagang this is a moment of really purification. Yes. Para maisip natin, wag muna yung sarili natin. Kundi kalimutan muna natin yung sarili, tingnan natin yung pangangailangan ng iba. Kung may mga problema tayong nararanasan, maisip din natin, mas grabe yung problema nila. Of course. Dahil hindi sila kumakain. Grabe ang problema nila. Tayo, yung bahay lang natin, hindi natin mahulugan. Sila, wala silang bahay. Problema natin, medyo nag-aaway tayo sa bahay. May samaan ng loob si nanay at si tatay, si kuya at si ate. Pero doon, wala na silang kuya, wala nang ate dahil patay na lahat. So, you can see, suwerte pa tayo. Yes. Kaya sabi ko, there are still blessings in disguise. Actually, Father, gusto ko lang din dagdagan, no, Sandro. Let's take things positively. Siguro, isang paraan na rin ito para mas lalo tayo mapalapit sa Diyos at mag-level up yung spiritual growth natin sa Kanya. At gusto ko lang din i-quote itong kwento nga ni Job na talagang akmang-akma dito sa mga Typhoon Yolanda victims, kasi sinabi nga ni Satanas kay Jesus, sinabi niya sa Panginoon na ikaw si Job, kaya lang naman yan lagi lumalapit sa iyo kasi nasa kanya lahat ng kayamanan, na magaganda nga pamilya. Tapos sinabi ni Panginoon, sige, tinanggal niya lahat, pero andun pa rin si Job, malakas pa rin yung pananampalataya niya sa Panginoon. So parang similar dun sa mga Typhoon Yolanda victims, despite ng mga nangyari, nakita naman natin kung gano'n sila sa salita ng Diyos, na umattend pa rin sila ng misa dito sa Santo Niño at halos 200 residents, kahit may nangyari sa kanilang problema, minabuti nilang makarinig ng salita ng Diyos at sumampalataya pa rin sa Kanya. Kasi, Sandro at saka Dayan, ang ganda ng pagkakahabi ng salita mo. Para ka ng madre. Pero, ang masasabi natin doon, talagang yung sa istorya ni Job, ay, kasi ang iniisip ng tao, pinarurusahan tayo. Yes. Sabi nung kabilang sekta, pinarurusahan daw tayo. Pero, sa akin palagay, hindi. Dinadalisay tayo. Of course, Katulad ng ginto, dinadalisay sa apoy. And we're being purified from crisis. Hinuhubog tayo para the gold in us, Yes. the diamond in us, yung perlas na nasa ating puso ay lumabas. Kita mo yung kabutihan ng loob. Kita mo walang pinag-uusapan. Natigil yung siraan. Unity, oo. Di ba? Natigil na yung mga siraan kasi politika. Sabuyan pala ng putika. Putika. Yun ang kahulugan ng politika eh. Kaya napakahirap sa politika, pero ngayon bigla na lang natigil ang politika. Isa lang ang nasa sa isip natin,
tulungan yung mga yan. Kaya yung sa istorya din ni Job, masasabi natin, pinarurusahan ang mga tao. Dinadalisay lang. And even suffering can happen to good people. Yes. Sapagkat merong dahilan. Anong dahilan? Lalo tayong mapalapit sa Diyos. At palakasin pa, at yun nga, palakasin yung loob Yan, natin. tama, Kuya Sandro yan. Kuya Sandro, actually everything happens for a reason. Kaya naman lahat ng purpose natin, lahat ng mga nangyari sa atin yan, hindi man natin alam kung anong purpose ni Lord. In time, in God's own time, manner, and purpose, malalaman natin. So dapat lang tayo'y magtiwala sa Kanya dahil His knowledge is far greater than ours. Magaganda kasi yung mga Bible passages na mabigyan ng pansin. Katulad nung kay Job, na maganda rin yung storya nung kay Simon Peter na naghulog ng lambat. Yes. Napaka magdamag. Wala silang nahuli. Pero nang sinabi ng Panginoon, Simon, muli mong ihulog ang lambat. Sa isip niya, tanghaling tapat. Tanghaling tapat, wala kang mahuhuli. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, inihulog niya. And lo and behold, halos masira yung lambat niya. Ang dami. And so, ito rin yung aking gustong sabihin. Life has to move on. Muli nating ihulog ang ating lambat. Ang lambat ng pananampalataya. Ang lambat ng pag-ibig. Lambat ng pag-asa. Because the best is yet to come. Kasi pag dumating ang napakaraming bagyo, susunod niyan, bagyo ng pagpapala. Siksik, liglig, umaapaw, handarating na pagpapala. And it all boils down to one thing also, Sandro, no, na walang imposible sa Diyos, basta magtiwala lang tayo. And fathers, maybe you could give a message po sa ating mga viewers, siguro sa mga pamilya ng mga nasalanta, at sa mga nais rin na tumulong din kumbaga on their own to help out na maibangon nga ang ating bansa sa pangyayaring ito. Okay, magandang pagkakataon po na tayo ay makapagdasal at kami rin po na mga inyong kapwa Pilipino, nararamdaman po namin ang inyong paghihirap. Nararamdaman po namin kung gaano kalalim ang sugat na inyong nararamdaman ngayon. Maaring hindi po nyo naintindihan kung ano ang nangyari. Magulo pa ang lahat. Para po kayo nagkukumahog sa kadiliman at gumagapang sa pagkakataong ito. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. May awa po ang Diyos. Konting man po ito sa ating bansa. Ito po ay sa dahilan siguro ay patuloy tayong dinadalisay niya. At marami pong mga tao ang tutulong sa atin. At para naman po doon sa mga kapwa Pilipino na medyo meron kasi pong mga balita na kinakarang yung mga pagkain at meron pa rin mga bandido nang hold up. Pakisuyo na po. Wag lang pong sarili ang isipin natin. Tingnan po natin yung pangangailangan ng ating kapwa. Hindi po mauubos ang mga tulong na ibinibigay. Patuloy ang tulong. Pero magigi po yan kapaki-pakinabang kung lahat po tayo magbabahaginan. Lahat pong yan ay biyaya ng Diyos na dapat po nating pakinabangan ng lahat-lahat ng tao. At para po sa sambayan ng Pilipino, kayo po na mga merong maaaring maitulong sa ating kapwa. Bakit hindi po nyo buksan ang inyong mga mata, pandinig sa mga taong naghihirapan ngayon? Gumawa tayo ng paraan. Kayo po ng mga kumpanya na maaaring makakatulong. Yung konting maibibigay po ninyo ay maibigay na po ninyo sa kanila. Lalo tigit yung mga nagugut. Importante po yung pagkain, tubig, very basic po na maipagkaloob natin. At diyang mga pwede nating lapitan sa simbahan, sa gobyerno, marami po diyang mga institusyon na pwede nating lapitan para sa ganon maibigay natin yung ating mga tulong. Huwag na po muna nating isipin ang ating sarili. Forget about ourselves today. Let us always look for the people who are in need, especially the lost, the last, and the least. All right, very inspiring message from Father Joseph Joey Falier. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning, Father. Salamat, Diana at Sandro. At more power to Good Morning Boss. Thank you so much, Father.